Hello mga karadyo, welcome back sa aking pagbibideo DW1YBX. Siguro naalala ninyo yung mga sinauna kong video na yung cross yagi. Diba, pinakita natin yun. At actually, sa lahat ng aking video na ginawa, kung paano gawin yun, yun ang pinakamaraming viewers. Now, ipapakita ko ngayon yung talagang actual na cross yagi, yung buo na siya. Okay? So, eto yon. Ayan. Yan ang 8 element cross yagi antenna. Okay? So, ito ay matagal ko nang ginawa dun sa aking isang mentor na nagpagawa nito. At medyo madugo nga lang yung paraan ng pagkakagawa ko nito. Ayan, ito siya, 8 element yagi. Ano ba to? Kwanto? Circular polarization, ano? Kung bakit circular polarization, sabay na gumagana itong element na ito at itong element na ito. So, kung paano, ito yung kanyang driven element. Ayan, nakita nyo ba mga karadyo? So, andito yung gamma at andito rin yung isa pang gamma. Ngayon, masasabi natin na ito ay right side, ano? Right side. Ang kanyang paikot ay paganito. Bakit? Kasi ito yung pinakamalapit na feed line. Tapos ito yung delay ng 90 degrees sa kanyang transmission. Paano na delay ng 90 degrees? Dahil meron tayo ditong quarter wavelength velocity factor ng coax. So quarter wavelength. So 90 degrees yon. Then at the same time, dito, ito na yung kanyang harness. Okay? So ito yung harness niya na additional quarter wave pero 75 ohms. This is 50 ohms. Ito ay 75 ohms direct dito sa isang linya. Pero itong 75 ohms na quarter wave velocity factor ay pumasok muna doon sa 50 ohms quarter wave velocity factor. Ayan. So ayan mga karadyo. At pag dadagdagan pa natin yung topic nito kung paano gumawa. Yung ang alam ko na ibigay ko na yung kung paano computein, ano. Kaya hindi ako nagbibigay nung eksaktong length kasi depende sa frequency na paggagamitan ninyo. Kaya naalala ko ang ibinigay ko sa inyo dati, ibinigay ko doon sa aking vlog ay computation mismo. Okay? So ayan siya mga karadyo. And sa susunod kong video, iaakyat ko ito. Ipapakita ko sa inyo habang kung ano ang performance ng 8 element cross yagi circular polarization or circular polarized antenna. Ngayon tignan natin yung kanyang SWR. Okay, so this is the SWR. Ayan. Alam nyo mga karadyo sa UHF, tingnan nyo sa UHF. Sige, mamaya titignan natin. Punta muna tayo ng BHF. Sa BHF, ayan ang kanyang SWR. Kita ba ninyo mga karadyo? Sandali, masyado ang maliwanag. Medyo kuwan, ano? Teka, tignan natin. Okay, punta lang tayo hanggang sa 1.4 mga karadyo. Yan. Okay, tingnan natin. Yun, luminaw na.
So nakaset tayo sa 137,500, ang baba ng SWR doon, no? Hanggang 151 decimal 800. Pansinin nyo, hindi siya umakyat ng 1.4. Center frequency niya 147,500. Hindi naman center kundi yun yung pinakamababa, no? At 438. Yan. So tingnan natin yung pinakamataas niyang SWR dito sa amateur band. Okay. Ba. Ayun. 146. Ang pinakamataas niya 1.4. Pero pababa siya sa 144 at pababa din siya papunta ng 146. Ay, 146 na pala yan, ano? Yan. Pero ito yung punto. Nandito pa lang siya sa baba. So, expected natin na pag ito ay inangat, ne-expect ko na lahat ito bababa din. So, after na maitaas ko ito, ay ipapakita ko ulit sa inyo ang kanyang SWR. Okay, ayan, medyo malabo na mga karadyo. Ayan, pasensya na, ano. So, ayan yung kable. So, ito yung antena na cross yagi. Tingnan natin sa malayo. Ayan. Okay, yan ang kanyang 360. Hey. So muli, thank you mga karadyo. Hanggang sa muli. DW1 YBX.